yung lalaki. Pero natatakot ako. Baka kung mapano yung anak ko, hindi ba? Hanggang lumipas nga ang mga araw, lumabas na ang pagiging seryoso at reserve ng anak ko. Mature na rin siyang mag-isip. Ibang-iba sa mga batang kaidaran niya. Noong magsimulang magsalita na si Claire, ay palagi na siyang nagkukwento sa akin na kinakausap niyang palagi ang tatay niya. Ang akala ko papadudod nung una ay si Jethro ang tinutukoy niya. Pero nagkamali ako dahil ibang pangalan ang binabanggit niya. Anong sabi mo, anak? Anong pangalan ka mo ng tatay mo? Nain. Ulit kong tanong sa kanya. Seravi Drashario. Kung hindi ako nagkakamali, yan yung eksaktong pagkakasabi niya. Ang pangalan ng tatay mo, Jethro, hindi Seravi. Paglilinaw ko sa aking anak. Pero hindi na tinag si Blair. Hindi ko po siya tatay, mama. Ang papa ko ay si Seravi Drashario. Kilala niyo po siya, ma. Madalas po siyang magpakita sa inyo. Sabi pa ng anak ko. Nakaramdam naman ako ng panghihilakbot noon, Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko at kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yun. Mama, nandito po si Papa, nasa likod ninyo. Biglang sabi ni Grace sa akin. Kinilabutan naman ako dahil naramdaman ko ang presensya niya sa aking likuran. Tapos ay dahan-dahan niya akong niyakap mula sa likuran. Hindi ko magawang tumingin noon kasi natatakot na ako. Kaya pinikit ko na lamang ang mga mata ko. Tapos naramdaman kong may dahan-dahang umalik sa liig ko at sa bato ko. Mama, huwag po kayong matakot, mabait po siya. Hindi niya po kayo sasaktan. Mahal na mahal niya po kayo. Sabi pa ng ako si Glenn. Pagkatapos noon ay lumapit na ako sa pare at sa mga albularyo para makaalis lamang ang aking misteryosong mangingibig. Pero wala rin nangyari. Nanatili ang lalaking iyon sa buhay ko kahit madalas ay hindi ko siya nakikita ay palagi kong nararamdaman ang kanyang presensya. Papadudod hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ni Jethro ang tungkol sa nangyayari sa akin. Wala po akong lakas ng loob na sabihin sa kanya, besides sa ngayon ay parang ayoko nang mawala ang misteryosong lalaking yon sa akin. Sa kabilang banda, okay naman ang relasyon nila Jethro at Blair bilang mag-ama. Pero nananatili pa rin misteryoso sa akin ang anak ko. Ngayong 8 years old na siya, madalas niyang kinikwento sa akin na nakikita raw niya ang mga multo at iba pang mga nilalang. Pero hindi raw siya natatakot dahil palaging nakabantay daw sa kanya ang tatay niya, si Seravi. Samantala hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung anong klaseng nilalang si Seravi. Kapag tinatanong ko kasi ang anak ko, ang sabi lang niya, mabait daw na nilalang ang kanyang ama. Pero syempre, hindi pa rin ako makampante. At netong 2023 lang ay na-curious akong ipa-DNA test na Jethro at Blair nang hindi nila alam. At alam mo, papadudod kung ano lumabas na resulta. Hindi magabasa na Jethro at Blair. Agad kong tinapon ng DNA documents para hindi makarating ito kina Jethro at Blair. Pero gulong-gulo ako papadudod kasi biologically si Jethro lang ang lalaking nakahanip ko. Wala na pong iba. Kaya paanong may nakalusot na iba? Papadudod sa iyo ko lamang shinare ito ng buo. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung anong gagawin ko hanggang ngayon. At hindi ko alam kung paniniwalaan ba ako ng mga listeners ninyo o hindi. May pagkakataon na shinare ko na ito sa iba pero hindi detalyado. Itulad ng pinadala ko sa inyo ngayon. Sa tingin ninyo, anong klaseng nilalang po si Seravi? Hanggang ngayon, unidentified o hindi ko pa rin matukoy kung anong klaseng nilalang ang ama ng anak ko. Papadudot na hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y mabasa po ninyo at makarating sa inyong impilan. Maraming salamat at sana'y magkita tayo in the future. God bless. Lubos na nagpapasalamat, Zaira. Napakinggan natin ang totoong kwento ni Zaira, isang babaeng naguguluhan dahil hindi niya matukoy kung ano bang klaseng nilalang ang nakabuntis sa kanya. Na siya nga ngayon ang anak niyang si Blair. Oo, naiintindihan ko kayo mga ka-online. May iba talaga sa inyo ang may hirapan ang paniwalaan si Zaira.
Pero ano man ang totoo ay umaasa tayo na sana'y magkaroon ng kasagutan ng mga tanong niya para sa kaluluwag ng kanyang kalooban. Mahirap ang kanyang pinagdaraanan lalo pat kung iisipin natin ay biktima siya ng rape at hindi rin natin alam kung ano ang tunay na pakay ng misteryosong lalaking nakabuntis kay Zaira. Ano pa man ang totoo, ang may papayo ng ating kay Zaira ay pray and be devoted kay God. Huwag ka rin mahihiyang magpakonsulta sa mga espesyalista o humingi ng advices sa mga counselors. May nang dinasabihin mo rin kay Jethro ang pinagdaraanan mo. Malay natin ay makatulong siya sa iyo. Tingin namin, Zaira, ay nasa troubled situation ka. Kailangan mo ng makakausap, kailangan mo ng makakasama. Huwag kang mahiya sa asawa mo, mag-usap kayo. Kung nahihiya ka mang sabihin sa kanya ang totoo ay kausapin mo lang siya. Create new memories together. Subukan mong lumabas na kasama siya. Bukod din sa espesyalista, subukan mo rin kumonsulta o humingi ng tulong sa mga pare, pastor, o sa mga taong may matitibay na pananampalataya sa Diyos. Kami dito sa Papa Dudut Stories ay maasa na balang araw ay malalampasan mo din ang mga pagsubok na yan sa buhay mo. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanapin po ang Gianna Vlogs. Ganon din ang Kaistorya YouTube channel. Muli, maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala. Good, Skype. Magandang gabi sa inyo, lalo na sa mga tagapakinig at sa lahat ng bumubuo ng Papa Dudut Stories. Sana po ay maibigan ninyo ang story ang ibabahagi ko, lalo na sa mga magulang at mga uli ng anak. Samantala, palagi kaming nakatutok ng aking mga kasamahan sa trabaho sa inyong programa, maging sa radyo man o sa YouTube. At kahit na bawal ang radyo sa trabaho ay sige pa rin kami. Sa katunayan, Papa Dudut ay nilalakasan pa namin ang speaker. At hindi naman kami pinapagalitan ng mga boss namin dahil maski sila ay nakikinig din. Kapag gabi naman ay inaabangan ko ang mga kwentong tampok mo sa iyong YouTube channel na Papa Dudut. At nakikinig talaga ako sa bagong uploads mo bago matulog. Siya nga pala, Papa Dudut, tawagin na lamang po ako sa pangalang Jenny, 24 years old, at isang staff sa isang lending company sa Maynila. Samantala ay sisimulan ko na lamang ang kwento ko noong bata pa ako. Noong una ay lumaki ako sa isang masaya at buong pamilya.
Akala ko'y wala ng katapusan yon, pero nagkamali ako. Dahil dumating ang panahon at sinubok ng tadhana ang aming pamilya. Isang gabi bigla na lamang akong ginising ng aking kapatid dahil nag-aaway noon ang aming mga magulang. At bilang nakakatandang kapatid ay ako lang ang may kakayahang umawat sa kanila. Inay, Itay, ano pong nangyayari dito? Tanong ko sa aking mga magulang na tumigil sa pagpapangaya nang makita kami ng kapatid ko na palapit sa kanila. Galit namang sumagot si Itay. Bakit ba kayo nandito ni Chico, ha? Bumalik nga kayo doon sa kwarto ninyo. Utos niya sa amin. Sumunod naman si Chico at bumalik na sa aming kwarto habang ako ay nananatili lamang. At doon ay nakita ko ang mga gamit na iniimpake ni Itay. Itay, bakit po kayo nag-iimpake ng mga gamit ninyo? Tanong ko sa aking ama. Aalis lang kita ninyo. Iiwan na niya tayo. Ang nanay ko na noon ang sumagot habang umiiyak. Itay, bakit naman po? Iiwanan niyo na po kami? Tanong ko sa kanya. Patawarin ko mga anak pero kailangan kong gawin ito. Anging sagot sa akin ni Itay. Halata sa kanya na pinipigilan niya